Ang Yakuza ay famous figures pagdating sa Japanese movies at sa mga comic books. Kilala ang Yakuza sa pagiging gangster nito, natadtad ng tattoo sa katawan at putol ng daliri sa hinliliit. Pero ano nga ba ang historical reality sa likod ng manga icon na ito? Sabi ng ilan na natrace sa ilang miyembro ng Yakuza na ito ay nagmula sa lahi ng mga Ronin. Ang Ronin, ito yung mga dating samurai na wala ng master. Walang master marahil dahil sa pagkamatay ng master nito or dahil sa pagkawala sa kanya ng favor nito. Tulad na lang noong namatay ang daimyo ng Ako domain na si Asano Naganori. Ang kanyang mga samurai ay naging Ronin. At dito nga nakilala ang binansagang 47 Ronin kung napanood mo yung video ko tungkol dyan. Ang Yakuza ay nagsimula noong Tokugawa Shogunate taong 1603 hanggang 1868. Kung matatandaan, ang Tokugawa Shogunate ay itinatag ni Tokugawa Ieyasu at naging kanang kamay niya rito si Hattori Hanzo. Noong panahon ng Tokugawa Shogunate, dalawang magkaibang grupo ng Yakuza ang nabuo. Ang unang grupo ay tinawag na Tekiya. Sila yung pag-alagala from village to village at nagbebenta ng mga murang paninda sa mga festival at palengke. Karamihan sa mga Tekiya ay kabilang sa Burakumin social class. Ang Burakumin ang pinakamababang klase ng mga tao sa Japanese feudal social structure. Sila yung mga rejected sa komunidad. Noong early 1700s, ang Tekiya ay nagsimulang i-organize ang kanilang sarili under leadership ng isang leader na tinatawag na boss. Dito nagsimula ang grupo na mag-participate sa mga typical na organized crime activities tulad ng turf wars at protection rackets. Ang turf wars, ito yung paikipaglaban para sa kanilang teritoryo. Ibig sabihin, kung may magtatangkang mangamkam ng kanilang ari-arian o lupain, pinapalaga ng grupong ito kahit gobyerno pa ang katapat nito. Ang protection rackets naman, ito yung hinahire sila ng mga malalaking negosyo para mag-provide ng security. Pero sa ganitong gawain ng grupo ng Tekiya, mas bayolente ito. Kahit sa panahon natin ngayon, nagpapatuloy ang tradisyon ng Tekiya. Sila yung mga nagsisilbi bilang mga security tuwing ginaganap ang Shinto Festival. Sa pagitan ng taong 1735 at 1749, ang Shogun's government ay nais pakalmahin ang tensyon sa pagitan ng magkakaibang grupo ng Tekiya na nagiging sanhi ng gang war. Ang uyabon na ang ibig sabihin ay foster parent ay nagsisignify ng posisyon sa pagiging boss bilang head ng Tekiya clan. Pinapayagan nito magbitbit ng katana na kung saan tanging mga samurai lamang ang binigyan ng karangalan na magbitbit nito noon. Ang pangalawang grupo naman ng Yakuza noong Tokugawa Shogunate ay ang tinatawag na Bakuto o gamblers. Ang gambling kasi ay mahigpit na pinagbabawal during Tokugawa times at kahit hanggang sa panahon natin ngayon, nananatili pa rin itong illegal sa Japan ngayon. Ang mga Bakuto ay tadtad ng mga kulay na tato sa buong katawan na nagdala sa mga Yakuza sa panahon natin ngayon na tadta rin ang buong katawan sa tato. Mula sa kanilang core business bilang mga gamblers, ang Bakuto ay pinasok rin ang paglo-loan shark. Ang loan shark, ito yung pagpapautang na may sobrang taas na interes. Bukod doon, involved din sila sa marami pang illegal activities. Ngayon, pag-uusapan naman natin ang modern Yakuza. Since noong natapos ang World War II, ang pagiging popular sa mga illegal na aktibidad ng Yakuza gang ay naglaho at natigil. Ang Japanese government ay inihayag na noong taong 2007 na sa estimated 102,000 na miyembro ng Yakuza ang nagtatrabaho sa Japan at abroad sa 2,500 na magkakaibang pamilya. Bagamat noong taong 1861, opisyal nang itinigil ang pag-discriminate sa mga Burakumin, nagpatuloy pa rin ang Tekiya at sinasabi na ang karamihan sa Yakuza member ngayon ay lahi ng Burakumin. Ang mga traces na pinagmulan ng gang ay makikita sa signature aspects ng Yakuza culture ngayon. Halimbawa na lang rito ay yung pagpapatato nga sa buong katawan nito. Kahit sa masiselang bahagi nito, meron itong tato. Kabilang din sa feature ng kultura ng Yakuza
ay ang tradition of yubitsume. Ito yung pagputol sa daliri ng hinliliit nito. Ang yubitsume ay isinasagawa lamang bilang pagpapakita ng sincere apology sa boss nito. Ngayon, maraming miyembro ng Yakuza ang nagsusuot ng prosthetic na daliri para maiwasan na papansin silang miyembro ng Yakuza. Ang pinakamalaking Yakuza syndicate na nag-ooperate sa panahon natin ngayon ay ang Yamaguchi Gumi na nakabase sa Kobe, Japan. Ang grupong Sumiyoshi Kai naman ay may 20,000 na miyembro na nagmula sa Osaka, Japan. Ang Inagawa Kai naman na mula sa Tokyo at Yokohama ay mayroong 15,000 na miyembro. Ang mga gangs na ito ay naka-engage sa mga criminal activities tulad ng international drug smuggling, human trafficking, at arms smuggling. Ganun pa man, mayroon din itong hawak na malalaking share of stock sa mga malalaking korporasyon. Ibig sabihin, stockholders ang karamihan sa miyembro ng Yakuza sa mga malalaking negosyo, sa mga bangko, at maging sa real estate market. Pero sa kabila nun, ano nga bang ambag ng mga Yakuza sa lipunan? Interestingly, matapos ang matinding paglindol sa Kobe, Japan na naganap noong January 17, 1995, ang grupong Yamaguchi Gumi ang unang grupo na nagbigay ng tulong at ayuda sa mga nabiktima rito sa kanilang hometown. Noong taong 2011 naman, nung naganap ang lindol at tsunami sa bansa, iba't ibang grupo ng Yakuza ang nagpadala ng ilang truck ng ayuda para sa mga affected area. Ang isa pa sa benefit ng pagkakaroon ng Yakuza sa isang lugar sa Japan ay nangingilag ang mga pipitsuging mga kriminal na gumawa ng kalokohan sa lugar na ito. Alam nyo ba na ang Kobe at Osaka, Japan, dahil sa pagkakaroon nito ng makapangyarihang Yakuza syndicate, ang lugar na ito ay itinala na pinaka-safe na lugar sa buong bansa ng Japan dahil walang sino mang pipitsuging gangster ang nangangahas na pumasok sa teritoryo ng mga Yakuza para gumawa ng kalokohan o krimen. Sa kabila ng nakakagulat na social benefits mula sa Yakuza, ang Japanese government kahit noon pa ay pinipigilan na ang paglaganap ng mga gang ng ilang dekada na. Katunayan nga, noong March 1995, isinabata sa Japan ang Act for Prevention of Unlawful Activities by Criminal Gang Members. Alam nyo ba noong 2008, ang Osaka Securities Exchange ay inialis ang lahat ng listed companies na may kaugnayan sa Yakuza. Ibig sabihin, ang mga kumpanyang ito ay hindi na pwede magbenta ng share of stock. Mula 2009, ang lahat ng pulis sa lahat ng panig ng bansang Japan ay nagkaisa para tugisin ang mga boss ng Yakuza. Maraming naarestong boss ng Yakuza at ipinasara ang mga kumpanya at negosyo na nakikipag-cooperate sa gang. Ang ibang katawagan ng mga pulis sa Yakuza ay Boryokudan, na ang ibig sabihin ay violent gangster na walang sense of tradition or honor. Kaya malaking insulto sa mga Yakuza na tawagin silang Boryokudan. Kayo, try nyo pag nasa Japan kayo, pag may nakasalubong kayo Yakuza, tawagin mong Boryokudan, ewan ko lang.